Kahit tinatamad, napilitan pa rin akong bumangon sa kama at naupo na lang sa gilid. Hayaan mo ako maglasing? Di mo ako pipigilan? Di naniniwalang tanong ko sa kanya. Promise, hayaan kitang uminom at magpakalasing pero sa isang kondisyon. Kailangan pa talaga may kondisyon? Nakakunot ang noong tanong ko sa kanya. Di naman para sa akin ang kondisyong hihingin ko, kundi para din sa iyo. At ang kondisyong hihingin ko hindi ka na iiyak magmula ngayon. Gusto ko ibalik mo ang dating Gianni na kilala ko, yung matapang, joker at carefree na Gianni. Bigla ako natahimik nang marinig ko ang sinabi niya. Tama si Nikki, ganoon nga ugali ko noon. Ngayon ko nga lang din napagtuunan ng pansin na hindi na ako katupad ng dati na joker at carefree. Nung bago ko pang nakilala at naging contract husband si Zion Zach, para akong walang problema kahit na meron. Pero ngayon napansin ko, para mas naging matured ako, naging seryoso sa buhay at higit sa lahat, palagi ako may problema. Pangako, magmula ngayon hindi na ako iyak dahil kay Zion Zach at pipilitin kong maibalik ang dating Gianni na kaibigan ninyo ni Silva. Pangako ko kay Nikki. Bukas na bukas din pupunta ako ng bahay ni Zion Zach para kausapin siya. Makikipag-divorce ako sa kanya. Aasahan ko yung pangako mo, Gianni. Nakangiti ang wika ni Nikki bago hinilang center table, papunta sa harapan ko para makakain na ako. Akala ko hindi ako nagugutom dahil hindi ko naman maramdaman na nagugutom ako. Ngunit nang matikman ko ang masarap na sabay na sinigang ng hipon na niluto ni Nikki, tsaka palang biglang kumalam ang aking sikmura. Tsaka palang ako tila nakaramdam ng gutom. Di ko nga namalayan na ubos ko na palang dala niyang pagkain para sa akin. Kahit ang 2 hiwa ng manggang hinog na ubos ko rin. Pagkatapos kong kumain, mabilis akong naligo. Habang si Nikki naman inilabas ang pinagkainan ko para hugasan. Paglabas ko sa banyo may nakita ko, malaking paper bag sa ibabaw ng kama. Nang suriin ko kung anong laman ng paper bag, nakita ko may ilang pirasong palob at isang dress na kulay sky blue. Spaghetti ang style ng dress at may scarf pang kasama. May puting sapatos sa tennis na nakahiwalay ng paper bag, ngunit nasa loob din ng malaking paper bag. Napangiti ako na makita kong sapatos na binili niya. Hanggang ngayon hindi pa rin nakakalimutan ng kaibigan ko na ayoko magsuot ng sapatos o sandals na may mataas na heels, kaya ito ang binili niya. Hindi rin nakalimutan ni Nikki na bumili ng ilang pirasong pang makeup. Naglagay ako ng makapal na makeup para hindi mahalatang pamumugto ng aking mga mata, dala ng maghapong pag-iyak. Napangiti ako habang tinitingnan ko ang aking sarili sa malaking salamin. Hindi na nga halata ang pamumugto ng mga mata ko at parang di ako dumaranas ng emotional stress dahil sa ginawang pagtataksil sa akin ni Zion Zach. Di na katulad ng dati, nangangati ang mukha ko kapag naglalagay ako ng makeup. Siguro dahil puro mamurahin lamang nilalagay ko sa aking mukha noon, kaya nangangati ang mukha ko. Ngayon, branded nang binibili ko dahil may pera naman akong pambili. Hindi ko pala pera, kundi pera pala ni Zion Zach ang ginagamit kong pambili ng kung ano-anong bagay na kailangan ko. Sa una, ayokong gamitin ng ATM card na binigay niya sa akin, ngunit sa kalaunan, ginamit ko na rin, lalo pat inuudyokan ako ni Lolo Fidel na mag-shopping. Sino ba naman na mag-aakalang kakatapos ko palang umiyak ngayon? Bagay na bagay sa akin ang damit na para bang ginawa ang damit na ito na ayon sa sukat ng aking katawan. Sosyal ang aking dating. Nang lumabas ako ng silid, napangiti sa Nikki na makitang itsura ko. Lumapit siya sa akin at inayos ang scarf na nakatali sa leg ko. You're very beautiful, Gianni. Baliw lang ang lalaking yon para ipagpalit ka sa kahit na sinong babae. Ani Nikki habang titig na titig sa aking mukha. Thank you, sagot ko sa kanya. Umalis na tayo? Medyo nailang pa ako sa klase ng kanyang pagtitig, kaya agad ko na siyang niyayang umalis. Tinotoo nga ni Nikki ang kanyang sinabi. Inayaan niya ako uminom ng alak at magpakalasing hanggang di na ako makatayo ng maayos sa sobrang kalasingan. Umuwi na tayo, Gianni. Sobrang lasing na lasing ka na. Hindi ako tumutol ng alalayan niya ako palabas ng pub. Habang naglalakad kami papunta ng kotse ni Nikki, para akong baliw na kumakanta at tumatawa ng malakas. Kahit na wala namang nakakatawa sa paligid ko. Inom pa tayo, Nikki, sabi ko sa kaibigan ko pagkababa namin sa kanyang kotse. Hindi na pwede, Gianni. Lasing na lasing ka na. Konting ihip ng hangin na lang sa'yo, matutumba ka na. Sagot ni Nikki. Buhatin mo ko. Hindi ko na kayang maglakad. Umiikot ng paningin ko. Request ko sa kanya. Walang salitang binuhat ako ni Nikki at naglakad papasok sa kondo.
Hindi pa kami tuloy nakakapasok sa entrance ng kondo nang marinig ko ang galit na pagtawag ni Zion Zack sa pangalan ko. Gianni! Sabay kaming napalingon ni Nikki kay Zion Zack. Ngunit paglingon ng kaibigan ko, sinilubong siya na malakas sa suntok ni Zion Zack. Dahil doon natumba kami ni Nikki sa sahig. Anong problema mo, Zion Zack? Baliw ka ba para basta nilang manuntok ng walang dahilan? Galit na tanong ko sa kanya bago ko nilapitan si Nikki at tinulungan makatayo. Tila nawala ang kalasingan ko dahil sa nangyari. You are shameless, Gianni. Nakuha mo pa talagang tanungin ako kung anong problema ko? Nagsasama na ba kayo ng lalaking yan na kunwari kaibigan mo? Namumula ang mukha ni Zion sa sinabi niya. Magpaliwanag man ako sa'yo ngayon. Tiyak hindi mo ako pakikinggan. Kagaya na nabaril ang pamangkin mo, hindi ba rin ako pinakinggan noon? Lalong nagalit si Zion Zack nang marinig ang sinabi ko. I will file a divorce paper, Gianni. Maghiwalay na tayo. Biglang kumirot ang aking dibdib nang marinig kong sinabi ni Zion Zack. Nag-ulap din ang aking mga mata, tila nagbabantang pumatak ang aking mga luha. Ngunit na nga ako kay Nikki na hindi na ako iiyak pang muli dahil kay Zion Zack, kaya pilit kong pinigilan ang pagpatak ng aking mga luha. Fine, I am very much willing na makipag-divorce sa'yo. Nakataas ang noong sagot ko kay Zion Zack. Matapang ang aking itsura ngunit hindi nila alam, nadudurog sa loob ng aking puso. Biglang natahimik si Zion Zack at napatitig sa akin matapos niyang marinig ang aking sagot. Mukhang nabigla lamang siya sa kanyang sinabi at di naman niya inaasahan ang mabilis kong pagpayag na makipaghiwalay sa kanya. Ngunit tama na. Palagi na lang ako nasasaktan dahil sa kanya. Oras na para buuin ang aking nabasag na puso nang dahil din sa kanya. Gianni's POV. Kahit mahirap, pinilit kong kalimutan si Zion Zack. Ngunit kahit anong pilit kalimutan ko siya, talagang hindi ko siya magawang kalimutan. Ngunit ang masasabi ko na magandang nangyari sa akin, bumalik ang dating Gianni, yung matapang at carefree na Gianni na kilala ng dalawang kaibigan ko. Gising na, Gianni, malilate na tayo sa trabaho natin. Malakas ang boses na kausap ni Silva sa akin mula sa labas ng aking silid. It's been 2 months magmula na maghiwalay kami ni Zion Zack. Well, hindi pa naman kami opisyal na hiwalay dahil hanggang ngayon, hindi pa ako nakakapirma sa divorce paper. Ngunit hiwalay na kami ng landas. Hindi pa niya pinapadala sa amin ang aming divorce paper para mapirmahan ko na. Hindi ko siya kinontak para tanungin kung bakit hanggang ngayon hindi pa na ipapadala sa akin ang aming divorce paper. Ayoko nang magkaroon pa kami ng connection. Di man kami hiwalay sa mata ng batas, ngunit para sa akin hiwalay na kami. 2 months na rin akong nakatira sa apartment ni Silva. Wala naman akong ibang matitirahan kaya kinapalan ko na lang mukha ko na makipisan sa apartment ng kaibigan ko. Ayokong subukang puntahan sa bahay nila ang mama ko dahil tiyak ipagtatabuyan lamang nila ako. Makakatanggap lang ako ng pang-insulto mula sa kanya at sa kanyang pangalawang pamilya kapag nalaman nila ang nangyari sa akin. Kaya bakit ko pa susubukan na puntahan sila? Katatapos ko palang maligo. Malakas kong sigaw kay Silva. Ang totoo, kagigising ko pa lamang at nagising lang ako dahil sa kanyang malakas na boses. Ngunit mabilis na akong naligo kaya okay lang na sabihin ko sa kanya, nakakatapos ko palang maligo. Mabilis akong bumangon sa kama ko at patakbong pumasok sa banyo. Nag-toothbrush at pagkatapos nag-quick shower. Kaya wala pang 15 minutes, tapos na ako maligo at nagbihis na lamang ng work uniform ko. 2 weeks pa lang kami ni Silva bilang sales lady sa Sunshine Shopping Mall, ang pinakamalaking shopping mall sa bansa. Di na kami pumasok sa bar dahil nag-iba na ang manager ng bar. Gusto ng bagong manager na pumayag kami ni Silva kapag may mga customers na gusto kaming ilabas at dalhin sa motel. Siyempre, may komisyon din ng manager ng bawat waitress na may isasama sa labas ng customer, kaya pinipilit niya kaming gumaya rin sa iba na pumapayag mag all the way. Mukhang perang bagong manager na pinagtatrabuhan naming night bar, kaya pareho kaming umalis sa Silva. Ang totoo, hindi naman kailangan ni Silvang magtrabaho para mabuhay dahil malaking allowance na binibigay sa kanya ng mga magulang niya. Ngunit dahil sa akin, kaya nagtatrabaho pa rin siya. Gusto niya na may kasama ako saan man ako nagtatrabaho, kaya pareho kaming nag-a-apply ng mag-hiring ang Sunshine Shopping Mall at pinalad kaming na-hired. Sa pwesto ng mga mamahaling babango kami napunta ni Silva at hindi ako nagsisi na umalis ako sa bar dahil maganda at malaki rin ang sahod ko rito. Yun nga lang, masyadong masungit at istrikto ang aming branch manager na si Erica Cruz. Kaapelido ko lamang siya pero hindi kami related sa isa't isa.
Malilate lamang kami ng kahit 5 minuto, katakot-takot na sermon ang aabuti namin mula kay Miss Cruz. May kaltas pang aming sahod kapag nalate kami. Nakakapanghinayang din ang ikakaltas sa sahod ko kapag malate ako. Pandagdag ko na rin yun sa aking ipon. Nag-iipon kasi ako para next year mag-e-enroll ako sa kolehiyo. Kusang umalis ako sa pagiging scholar ng foundation ni Lolo Fidel. Ayokong hintayin na i-kick out ako ni Zion Zach dahil hindi ko natapos ang kontrata namin. Pasalamat na nga lang ako na hindi niya tinotoo ang sinabi niya noon na ipakukulong niya ako at pagbabayarin ng malaking halaga kapag sinira akong aming kasunduan. Uminom lamang ako ng kape pagkatapos ay agad na kaming umalis ni Silva. Kailangan maaga tayo ngayon, sabi ni Miss Cruz. Sabi ni Silva sa akin habang sakay kami ng pampasaherong SUV. Bakit daw? Hindi ko narinig nung sinabi niya yan kaya hindi ko alam na kailangan maaga tayong pumasok ngayon. Sagot ko kay Silva habang naglalagay ako ng manipis na makeup. Nasanay na akong ganito kapag nagmamadali kaming pumasok sa trabaho. Sa loob na nasasakyan ako nag-aayos ng makeup ko. Mabilis lang naman akong mag-makeup dahil di naman masyadong maraming nilalagay ko sa aking mukha. Naglalagay lang ako ng konting foundation sa mukha, konting blush on at eyebrow lang ang ginagawa ko. Sa apartment na ni Silva ako naglalagay ng lipstick at eyeliner dahil mahirap maglagay ng eyeliner habang umaandar ang sasakyan. Ang sabi ni Miss Cruz kahapon, bibisita raw bukas ang bagong may-ari ng Sunshine Shopping Mall. At dahil ang pabango na binibenta natin, isa sa top seller sa mall, kaya pupunta sa area natin ang bagong may-ari ng mall para kamustahin ang sales natin. Para na rin makilala niya mga magagandang sales lady na dahilan kung bakit top seller ang pabango natin. Nakangiti ang sagot ni Silva sa tanong ko. Napangiti na lamang ako dahil sa huling sinabi niya. Kahit totoong puro magaganda ang mga sales lady na ang pabangong binibenta namin, di naman talaga yun ang dahilan kung bakit top seller ang brand ng aming pabango. Siyempre, ang quality ng product namin ang tinatangkilik ng mga customers dahil talaga namang mabango at ang brand ng mga pabango namin. Hindi madidisappoint ang mga customer. At saka ang brand namin na Smiley Perfume ang nag-iisang perfume sa Pilipinas na ini-export patungo ibang bansa at ibinibenta naman sa mga malalaking mall sa kanila. Pagdating namin ni Silva sa mall, nakalinya na mga sales lady ng mga pabango. Sa hanin ng brand namin kami luminya ng kaibigan ko dahil may brand ang bawat linya. Kompleto na ba kayong lahat? Seryosong mukhang tanong ni Miss Cruz. Maganda sana siya kaso ang sungit. Yes ma'am, sabay-sabay naming sagot. Hindi sinasadyang napatingin ako sa hanin ng brand ng kalaban na brand ng aming pabango. Kung ang Smiley Perfume top seller ng UD Perfume, ang top seller, second. Di maiwasan na magkaroon ng labanan sa sales namin. Ang sama ng tingin sa'yo ni Harleen, Gianni. Parang gusto kanyang lulukin ng buhay. Mahinang bulong ni Silva sa akin habang nakatingin sa babaeng tinitingnan ko rin. Si Harleen ang may pinakamataas na sales sa UD Perfume. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya, ngunit palagi ko siyang nakikita na masama ang tingin sa akin. Hayaan mo na lamang siya. Siguro naiinggit lamang siya sa akin kasi mas maganda ako sa kanya. Biro ko sa kaibigan ko. Biglang napangiti si Silva sa sinabi ko. Eksakto naman nakita ng manager namin ang ginawang pagiti ni Silva kaya't nilapitan siya ni Miss Cruz. Anong nakakatawa, Silva? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Mariing tanong ni Miss Cruz sa kaibigan ko. Nothing, Miss Cruz. Mabilis na sagot ni Silva. Tinapunan ni Miss Cruz na masamang tingin ng kaibigan ko, ngunit hindi na to nagsalita. Nandito na ang bagong may-ari ng Sunshine Shopping Mall kaya umayos kayo ng tayo. Ngumiti kayo ng matamis at batiin ang ating bagong boss. Mariing utos sa amin ni Miss Cruz, ngunit nakangiti. Narinig ko ang pagsinghap ng mga kasamahan kong sales lady nang makita na nila ang bagong may-ari ng pinagtatrabahuhan naming mall. Ang gwapo at super hot niya. Narinig kong bulong ng katabi kong si Riza, sa kanyang katabi naman sa kabilang side. Na-curious ako kung gwapo pa talaga ang bago naming boss, kaya nakangiting tinoon ko ang aking paningin sa boss naming paparating. Ngunit biglang naglaho ang ngiti sa aking mga labi nang makita at makilala ko ang bagong may-ari ng Sunshine Shopping Mall. Siya ay walang iba kundi si Zion Zach, ang aking ex-contract husband. Gianni's POV. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso na makita kong si Zion Zach ang bagong may-ari ng Sunshine Shopping Mall na pinagtatrabahuhan namin ni Silva. Maliban sa bahagyang naging humpak ang mga pisngi nito, wala nang ipinagbagong kanyang itsura magmula nang umalis ako. Gwapo pa rin siya at malakas ang sex appeal, kaya hindi ko masisisi ang mga katrabaho ko kung kinikilig sila habang nakatingin kay Zion Zach.
Dahil kahit ako na ilang buwan ko siyang nakasama, bumibilis pa rin ang pintig ng aking puso dahil sa kanya. Wake up, Gianni! Ano bang nangyayari sa'yo? Nakalimutan mo na yata sinaktan ka niya. Paalala sa akin ng malit na tinig sa loob ng aking isip. Mabilis kong ipininig ang aking ulo para maalis ang anumang damdamin na muling nabubuhay na makita ko si Zion Zack. Hindi ito maaari. Dapat kong pigilan tila pagkukurumentado ng aking puso. Dapat kong itatak sa aking isip na hiwalay na kami at sinaktan niya ako, kaya imposibleng magkabalikan pa kami, lalo na't may bitina na siya. Mukhang di pa ako napapansin ni Zion Zack kaya mabilis kong inalis ang tingin ko sa kanya at bahagya akong tumungo. Ngunit sa malas sa tapat ko mismo siya huminto. Kahit di ako nakatingin kay Zion Zack, ramdam ko, sa akin siya nakatitig. Welcome to Perfume Department, Mr. Zion Zack Harrington. Masayang binati ng aming branch manager si Zion Zack. Welcome to Perfume Department, Mr. Harrington. Sabay-sabay nabati naman ng mga sales lady maliban sa akin. Nakatingin lamang ako sa sahig. Wala akong balak sa lubungin ng kanyang mga mata. Ilang segundo na nakalipas, ngunit wala akong narinig na boses mula kay Zion Zack. Kahit maikling pasasalamat or speech, walang tugon mula sa kanya. This is Miss Gianni Cruz, Mr. Harrington. Siya ang may pinakamataas sa sales sa department namin. May pagmamalaki ang boses nang ipinakilala ko ni Miss Cruz kay Zion Zack. Wala siyang kaalam-alam na kilalang kilala ko ang lalaking kaharap namin ngayon. Gianni Cruz. Mahina ang boses na sambit ni Zion Zack sa pangalan ko. Kahit sinabihan ko ng aking puso na wag mag-react, bumilis pa rin ang aking heartbeat sa simpleng pagbanggit nilang sa pangalan ko. Naramdaman ko rin ang mahina at patagong pagkurot ni Silva sa aking likuran, pero hindi ko siya pinansin. Nanatili lang akong nakatungo. Miss Cruz, kinakausap ka ng boss natin? Mariin ang boses na kausap sa akin ng aming branch manager. Kung hindi lang niya ako kinausap, hindi ako mag-aangat ng tingin para sa lubungin ng titig ni Zion Zack. Welcome to Perfume Department, Mr. Harrington. Very professional ang boses na wika ko kay Zion Zack. Gustong mga tog ng aking mga tuhod sa klase ng pagtitig niya sa akin. Nakatitig siya sa akin kagaya ng unang beses kaming magkaharap sa loob ng bahay namin. Yan lang ba ang sasabihin mo? Mahina ang boses na sita sa akin ni Miss Cruz. Napakunot ako ng noo. Ano pa bang dapat kong sabihin sa kanya? Tama naman ang sinabi ko. Winelcome ko siya sa department namin. Ano pa ba ang gusto ni Miss Cruz na sabihin ko kay Zion Zack? Never mind, Miss Cruz. Mabilis na wika ni Zion Zack sa manager namin. Anyway, bumisita lang naman ako sa department ninyo dahil gusto kong makita ang top seller department ng mall na to. And good job, everyone. It's our pleasure to work in this kind of mall, Mr. Harrington. At ipinapangako kung mas pagbubutihin pa namin ang aming trabaho. Malapad ng pagkakangiting sabi ni Miss Cruz.